itong mga millisecond pulsars ay mga cosmic clocks. Nagpapadala yan ng mga radio signals na constant yung interval. Halimbawa, kada oras, 1 o'clock radio signal, 2 o'clock radio signal, 3 o'clock radio signal. So, constant yung time interval ng pagpapadala nila ng mga radio waves at stable yan. Kaso pag may dumaan kang gravitational wave, pwede mahuli o mauna yung pagdating ng mga radio signals ng mga yan. So, hello guys, ako si Philip. At ako naman si Reggie. At kami ang Leknayan Podcast, mga theoretical physicists, at nandito kami upang magbahagi ng kaalamang physics. Okay, so today pag-uusapan natin ang nanohertz gravitational waves, which is yung specialty ni Reggie. Ano yung specialty mo talaga sa theoretical physics? Ano yung inaaral mo para sa research mo? At ano yung nag-inspire sa'yo para piliin itong specific field of study na to at bumuo ng isang career sa field na to? Yung pinakauna sa lahat, dahil ako ay isang cosmologist, yung ibig sabihin nito, yung mga tanong na mahalaga sa akin na sagutin sa siyensya na ginagawa ko ay paano gumagalaw ang mga galaxies at paano ito nabuo. At kung paano nabuo itong universe natin at kung ano yung mga kondisyon ng mga pinakauna nung sanggol pa lang yung universe natin na nagdala sa posisyon nito natin ngayon na may matter, dark matter, lahat, radiation, pati lahat, at gravitational waves. So yun yung mga distansya niyan ay gaya ng may mga layo ng mga 100 milyong light years. Ang ibig sabihin ay yung mga nakikita natin na galaxy, nasa labas yan ng mismong galaxy natin, at yung nakikita natin yung snapshots ng universe natin, 100 milyong taon hanggang bilyong taon na ang nakalipas. So, ang ganda isipin kasi parang siyang time travel, di ba? So, yan ito yung field na talagang kinabibilangan ko sa siyensya. Ito ay tinatawag na cosmology. So, yung tanong ay may overlap dun sa mga tanong natin ng kabataan natin. Paano nga ba nabuo ang lahat? So dito pumapasok yung Big Bang Theory, inflation at iba pang mga teorya tungkol sa pinanggalingan ng universe natin. At yung kung paano ako napadpad dito, siguro dadalhin ko tayo simula sa yung origin story ko, kumbaga nung bilang isang second year physics student, kasi ito siguro yung phase, yung may transition sa mindset ng lahat ng mga estudyante, kasi yung mga first year subjects nga gaya ng nabahagi ni Philip nung huli na pag first year ay chill lang, kasi pag second year tunay na bakbakan at tiwala ka na lang at kapit ka lang na makalaban ka. So ito nga yung second year, yung origin story, second year physics. Tapos sakto dito din yung naibigay yung Nobel Prize sa pag-oobserba ng dark energy. So ito yung nagdala sa akin patuloy-tuloy sa cosmology. Isa sa recent research na ginagawa ko ay tinatawag na nanohertz gravitational waves. At pang may palawanag ito, sisimulan ko tayo sa konsepto ng gravitational waves. At siguro nang mas maengganyo lang kayo sa interaction, ibabalik ko muna sa iyo, Philip. Ano bang nalaman mo tungkol sa gravitational waves? Well, ano lang siya, parang normal lang na waves. Yung wave merong wavelength, may frequency, may ano pa ba? Ganun lang. Yeah, pero ano siya? Amplitude. May amplitude, ayun. Tapos, dahil gravitational waves, at dahil kay Einstein, so yung gravitational waves ay warping ng space-time na yun yung way na gusto ko siyang isipin. Pero tama, yan. Tama yan. Naman natin.
So yung waves, yung simula kasi ng lahat ng discussion nito ay waves eh. Tapos yung mahalaga sa waves ay nagdadala yung mga yan ng energy. Tapos yung energy nitong mga to ay kasing taas nung mismong taas ng mga waves na yan. Yung term natin dito ay tinatawag na amplitude. So yung energy ng mga waves, ang proportional yung mga yan sa amplitude squared na tinatawag. At ganito din sa gravitational waves. So nagdadala yan ng energy. Yung pinagkaiba kasi yung familiar tayo na waves halimbawa ay galing sa electromagnetic waves. Tapos yung mga pinanggagalingan ng mga yan ay mga electrons, charges na gumagalaw at nag-accelerate. Kasi halimbawa yung electron, nag-chill lang siya at tumatakbo at bigla mong pinigilan. So pag pinigil mo kasi nagbago yung bilis niya, nagbago yung state of motion niya, mag-i-emit yun ng radiation. Yung radiation na yun ay magsasabi doon sa istorya ng electron kung paano nag-radiate itong electron na to. At ganito din naman sa gravitational waves. Kaso depende sa haba ng wavelength ng mga gravitational waves na yan, malalaman mo kung ano yung istorya, kung paano na saan nanggaling yung gravitational waves na yan. At siguro magandang simula yung mga naobserbahan na natin sa gamit ng mga ground-based detectors natin na LIGO at Virgo. Itong mga ganitong gravitational waves, may haba yun ng mga kilometro. Ang sinasabi niya na istorya ay kung paano nagbabanggaan ng dalawang mga black holes ng kasing bigat nitong sun natin. O mas mabigat ng mga 10 hanggang 100 na suns. Ganyan yung sabi niya. So, di ba alam natin sa high school na physics na, for example, sa waves, yung hertz kasi, frequency yun, di ba, yung ibig sabihin? Oo. Tapos yung frequency ay speed of light divided by yung wavelength. Oo. So, ganun din ba yun sa gravitational waves? Yung gravitational waves, pag sinabi nating nanohertz? Oo, tama yan. Speed of light pa rin ba yun, yung pag-travel ng gravitational waves? Oo, tama yan. So, ito yung binanggit mo yung tinatawag natin na dispersion relation. Tapos yung dispersion relation ng liwanag ay kasing sabay lang ng dispersion relation ng gravitational waves. At kung maibalik ko nga sa usapan ngayon ng cosmology, kasi yung sun natin ay yung distansya niyan kapag nagtanong ka sa mga astronomers o cosmologists, sabihin niyan ay 8 light minutes away. Kasi ang ibig sabihin ay nakikita natin yan, mga 8 minuto na yung nakalipas. Kasi yung liwanag na nakikita natin ay naglakbay ng mga 8 minuto na makaabot sa atin. At kasabay niya naglalakbay ay gravitational waves. Bali, interesting na no? Kung tumitingin pala tayo sa universe or pag tumingala lang tayo para tingnan yung mga stars, ibig sabihin pala nun, tumitingin tayo sa past. Tama yan. Tama yan. So mas malayo ay mas past din yung tinitingnan. At may maliwanag nga na nanggagaling talaga sa malapit sa Big Bang eh. Ito yung tinatawag na cosmic microwave background. Tapos mahalagang probe yan sa cosmology upang maintindihan natin yung kapanganakan nga nitong universe natin at kung paano tayo napunta sa position na to. Ano ba yung mga fundamental concepts ng gravitational waves at ano ba yung mga fundamental na principles na nagde-define sa research area na ito? Simulan ko sa pagkakaintindi natin sa gravity kasi yung pinakauna sa lahat kung yung pagkakaintindi natin sa gravity ay nanggagaling sa Newtonian gravity. Ito yung pinakamadaling maintindihan kasi ito yung naiintindihan natin. Halimbawa kung nahulog ka lang sa tabi o may bola na tumalbog pababa sa sahig at umangat ulit, pati ito din yung gravity din yung dahilan kung bakit yung buwan natin ay nandyan lang at hindi na nahuhulog sa Earth kasi isipin niyo yun. At ito din yung dahilan ba't umiikot yung mga planeta sa
solar system natin at bakit yung sun yung nasa gitna nitong lahat. So Newtonian gravity pwede natin gamitin na maintindihan yan. At ang sinasabi nito halimbawa yung mga planeta ay gagalaw sa mga elliptical na orbits. Yung 1/r² na force sa gitna ng dalawang mabibigat na bagay. Yung next step nito ay Einstein gravity. So sa Einstein gravity ay yung kung paano natin siya banggitin sa physics ay yung pinakamababang order niya ay Newtonian gravity. So nandiyan yung mga konsepto na yan na may elliptical orbits ka at lahat. Kaso may corrections ka na ngayon at kasama sa corrections nito yung tinatawag na gravitational waves. So yung orbits, yung orbits halimbawa na elliptical gaya nga ng sinasabi ng Kepler's law at Newtonian gravity, tama pa din yan. Kaso may corrections na nga tayo. So dahil nag-orbit ang dalawang mabibigat na bagay, halimbawa kasing bibigat ng black holes, o pwede ding supermassive black holes, halimbawa na relevant sa nanohertz gravitational waves yung interest ko. So nag-orbit yung mga yan, kaso dahil nag-emit sila ng gravitational waves, at nagdadala ng energy yan, umiikli yung distansya sa pagitan ng mabibigat na bagay na yan hanggang sa punto na magbabanggaan na sila. At ganyan yung naobserbahan natin sa pagtingin sa mga gravitational waves. Yung may ikikwento kasi sa atin yan ay kung ano yung nangyari dito sa mga mabibigat na bagay na ito. At hindi lang sa mga yan kasi yung may gravitational waves din na nanggagaling sa kapanganakan ng universe natin mismo, galing sa Big Bang. At sa may mga mas exotic na senaryo na nagbibigay ng gravitational waves, halimbawa may galing din sa inflation. Ito yung mga ilang segundo pagkatapos ng Big Bang at so nagagamit natin itong gravitational waves upang tingnan yung kapanganakan ng universe natin at masagot kung saan papunta yung direction ng universe natin at kung paano nabuo halimbawa din yung galaxies. Malalaman itong mga yan sa pamamagitan ng gravitational waves. Madami pa ding katanungan. Mapupunan natin yung mga pagkukulang na makukuha lang natin gamit sa electromagnetic radiation. So yung isang pinagkaiba pa na pwede ko bigyan ng emphasis ay yung electromagnetic radiation kasi madali lang guluhin. Madali lang balahin kasi may liwanag ka o yung may liwanag ka, yung electromagnetic radiation, yung mga yan. Kapag may electrons ka, nag-scatter yung mga yan. So yung scatter, mag-iiba yung direction nila. So ganun. Tapos dahil nakakalat yung mga electrons at may panahon na sobrang liit ng universe, halimbawa na talagang nakakalat lang lahat ng electrons, hindi nakapaglakbay sa straight lines yung mga liwanag kasi talagang may electrons. So jagged yung mga daanan nila. Kaso ang gravitational waves kasi hindi sila nag-i-interact gaano sa mga bagay. So introverted sila compared sa mga radiation. So talagang kahit nandiyan pa kayo lahat, dadaan na yan sa straight lines. Naisip pala akong tanong. Kasi 'di ba for example pag pinag-usapan natin yung light as a wave, merong wave particle duality. May photon, pwede natin siyang isipin na photon, na particle. Pwede din natin siyang isipin na electromagnetic wave. So may ganun din ba na pumapasok sa gravitational waves? May parang particle na counterpart din ba yan? Or parang wave particle duality na behavior? May mga ganun ba na pumapasok sa gravitational waves? Magandang tanong yan. Magsisimula ako sa sagot na hindi ko to ganun ka field. Kaso yung wave particle duality nga sa gravitational waves, may tinatawag tayo na graviton. Tapos ito yung ina-associate na particle sa gravitational field. Kaso hindi pa ito na-obserbahan kasi mas mahina yung coupling ng gravitational radiation o gravity mismo kung kesa sa mga coupling ng gaya ng electrons. Kasi itong
kailangan to upang maobserbahan. Okay. Tapos, okay. So, salamat sa sagot, Reggie. So, nagka-curious din talaga ako doon. Sige. Kasi Salamat makikita mo din yun sa mga documentary sa National Geographic at Discovery. Nababanggit yung name na graviton. Pero sa sa gravitational waves, 'di ba? Siya parang warping daw siya ng space-time fabric, gano'n. So tapos pag dumaan yung gravitational wave sa atin, 'di ba, nagbabago yung haba mismo ng lahat ng bagay. Yan yung obserbasyon. Pero dahil space-time nga siya, so ibig ba sabihin nagkakaroon din ng parang pagbagal ng time or pagbilis ng time? Tama yan sinasabi mo lahat. So naapektuhan ang gravity ay nakakaapekto sa space-time mismo. So ito yung wina-warp niya nga, gaya ng binanggit mo. Ito yung binabago niya talaga. So yung space at time mismo. At magandang halimbawa dito kung paano naobserbahan yung gravitational waves na galing sa mga dalawang black holes o neutron stars na nagbabanggaan sa universe natin. Yung setup ng experiments dito ay kasi babaguhin ng gravitational waves yung distansya. So yung haba ng mga bagay. So gawa ka ng interferometer. So ito yung naka-setup sa daigdig natin ngayon. May ganitong setup sa US, sa Europe at sa Japan na ginagamit upang mag-obserba nitong mga gravitational waves sa pamamagitan ng pag-oobserba ng pagbabago sa haba. So yung ginagawa ay may laser na dumadaan dito sa mahahabang mga kilometro yung haba nitong mga bagay na. Tapos dahil may gravitational wave ka, magbabago ng maliit yung haba ng mga yan. Tapos kailangan sukatin yung mga yan. At nasusukat na natin yan, yung ganyang klase ng waves ngayon. Kasi dahil yan sa pagbabago ng haba. Dadalhin ko naman tayo dito sa mas recent na excitement sa gravity. Ay, wait. So, yun pala yung next na tanong, no? So, ilalagay ko na lang siya. Yung mga exciting na recent na discoveries, ano ba yung mga recent na exciting discoveries at ano yung mga bagong developments sa field? So yung recent na excitement sa gravitational waves ay yun sa tinatawag na nanohertz gravitational waves. At naobserbahan na natin ito sa pamamagitan ng tinatawag na millisecond pulsars. Yung sa millisecond pulsars naman ay binabago nila yung oras gamit ng millisecond pulsars kasi itong mga millisecond pulsars ay mga tinatawag na pwede tawagin ng mga cosmic clocks. Nagpapadala yan ng mga radio signals na constant yung interval. Halimbawa, kada oras, 1 o'clock radio signal, 2 o'clock radio signal, 3 o'clock radio signal. So, constant yung time interval ng pagpapadala nila ng mga radio waves at stable yan. Kaso pag may dumaan kang gravitational wave, pwede mahuli o mauna yung pagdating ng mga radio signals ng mga yan. So, yung halimbawa, 1 o'clock, yung sunod ay inaasahan mo na 2 o'clock, kaso hindi dadating siya ng 2:15 o mas maaga, 1:50, nauna yung radio signal. At ito ay naobserbahan natin ilang buwan lang yung mga nakalipas itong. At galing ito sa kombinasyon, superposition ng madaming nanohertz gravitational waves. At kung may dadagdag ko yung pinakamagandang pinagkaiba nito sa mga naobserbahan natin na direkta, kasi itong mga nanohertz gravitational waves, yung pinanggalingan nito ay mga cosmological yung origins. Kaya din ako yung interested ako bilang isang cosmologist kasi yung pinanggalingan ng nanohertz gravitational waves, ang debate ay galing ito sa supermassive black hole binaries o kaya pwede din ito manggaling sa Big Bang, sa inflation at sa madami pang mga posibilidad na high energy physics sa sanggol na universe natin. So ito yung istorya na pwedeng
maibigay sa atin sa pag-oobserba pa ng tinatawag na nanohertz gravitational waves. At big deal ito kasi yung picture nga ng universe natin talagang nakatali sa kanila. So hindi sila galing sa mga maliliit na black holes, galing ito sa mga pinakahalimaw na black holes sa universe natin. Talagang pinakamalalaki. So 'di ba yung na-measure na yon na nanohertz gravitational waves ay superposition ng mga ng madaming. So ibig sabihin dahil superposition siya, so baka may mga combination siya ng mga different sources tulad ng Big Bang. Tama yan. So wala bang way para ma-separate yung mga different na contributions ng mga yon? May paraan upang ma-separate natin yung mga contributions nga na yan kasi yung gravity yung ginagamit natin na pag-obserba sa kanila ay madaming obserbasyon nitong mga millisecond pulsars. Tapos yung correlation kung paano kinokonekta ng gravitational waves yung pag-delay niya o pag-advance itong mga radio pulses, same lang sa magkakaibang mga source ng gravitational wave kung inflation o supermassive black hole binary. Kaso yung pinagkaiba nila ay dun sa tinatawag naman natin na spectrum. Kasi yung spectrum, sasabihin niyan kung yung naobserbahan ba na gravitational wave ay galing sa supermassive black hole binaries at kung inflation ba yung pinanggagalingan. So yung problema pa ngayon kasi medyo hindi pa ganun, wala pa tayo sa precision yung experiment, wala pa sa precision o yung error bars na o yung sigma o standard deviation ay wala pa upang masabi kung ano ba dito sa mga source na to yung talagang pinanggalingan ng nanohertz gravitational waves o tong superposition na naobserbahan nga natin. So ito yung aabangan pa natin sa susunod. So yung debate ay yun nga, supermassive black hole binaries o cosmology. So ito yung debate o cosmology yung pinanggagalingan ng nanohertz gravitational waves. At madami pang pwedeng maging progress papunta dito at may optimism na pwede ito ma-resolve sa mga 5 taon o mabilis lang. Mabilis. Pag madami na tayo. Pag dumami pa yung mga naobserbahan ng millisecond pulsars kasi nakadepende yung precision nitong mga experiment na to sa dami ng naobserbahan at ngayon kasi ang daan lang na collection ng millisecond pulsars. So, 'di ba kanina may nabanggit ka na cosmic microwave background. So yan ba ay galing sa Big Bang, no? Tama ba? Nanggaling sila sa plasma nung universe nung sanggol na universe natin na nabuo. So yung diyan sa plasma na yan, ang ibig sabihin niyan may mga electrons at photons ka at lahat ng nasa lang sabaw na magkakahalo lang doon. So ibig sabihin nag-expand nga yung universe natin, lumalamig yung sabaw na yan at kapag lumamig na kasi siya at lumalawak din nga yung dahil nag-expand nga yung universe natin, yung mga photons dyan na mga particles ng liwanag ay nakakawala at pagkawala nila, ito yung nagiging cosmic microwave background. So galing siya dun sa sanggol o batang phase ng universe nga natin na yun. So, ibig sabihin ba nun, pwede din ba natin isipin na parang yung nanohertz na gravitational waves ay parang din, cosmic na background gravitational waves? Ito yung magandang analogy talaga sa nanohertz gravitational waves kasi yung naobserbahan nga natin ay hindi ito mga individual na nanohertz gravitational waves na may constant ka lang na amplitude at may wave ka. Ang naobserbahan talaga natin ay yung signal galing sa superposition ng madaming nanohertz gravitational waves. At yung tawag natin doon ay stochastic gravitational wave background.
Sa stochastic, ginagamit itong termino na to sa physics kapag sobrang dami mong bagay na kailangan mo nang gumamit ng statistics. Kagaya yan ng cosmic microwave background na din. At may mga konsepto na naghahalo na ngayon sa recent na progress sa field gaya ng cosmic variance halimbawa. Na pwede natin pag-usapan pa sa mga susunod na talakayan. So masyadong exciting na research area yung gravitational waves, no? Pero parang masyadong madami ka ding kailangan aralin. So may mare-recommend ka ba, Reggie, para sa ating mga viewers or sa mga tao na interested mag-pursue ng career dito at gawing field ito? Ano yung mga mare-recommend mo na dapat basahin nila or kung saan sila makakahanap ng mga materials? So yung pinaka-recommendation ko kasi sa mga gustong interesado sa cosmology at gravitational waves, ay intindihin muna yung Newtonian gravity. So ito yung inverse square law, 'di ba? Yung kapag may yung gravity nga, kapag lumayo ka ng distansya, ginawa mong 2, bumababa yung gravity, yung puwersa ng gravity ng 4 dahil sa inverse square law nga. Nandiyan na yung mga high school textbook natin at lahat na intindihin nyo lang at yan yung simula. Sa mga college na students, round 2 nitong Newtonian gravity na mas detalyado. Magandang maintindihan kung paano titingnan halimbawa gamit na Lagrangian at Hamiltonian formalisms. Kasi yung pakinabang ng mga yan, kung gusto mo yung sunod kasi na phase ay relativity. Tapos yung pinagkaiba kasi ng Lagrangian at Hamiltonian ay mas madali yan gamitin sa isang relativistic na formulation ng mga yan. Pwede yung Marion at Thornton na textbook yung naalala kong ginagamit ko noon dati. At sa introduction naman sa relativity, may libro si James Hartle na advice ni Stephen Hawking. Na magandang introduction sa general relativity. So dito masisimulan yung mga konsepto ng light bending kapag may dumaan ka na liwanag sa isang mabigat na bagay. At yung pagbabago nga na paano binabago ng gravity yung oras halimbawa sa dalawang individual kasi yung isa nasa malapit sa isang black hole, ganyan. So dito na sisimulan niyang pwede masimulan niyang pag-aaral niyan. At nandyan din yung konsepto ng gravitational waves at lahat, yung libro ni James Hartle. So sa mga researcher, yung resource talaga din ay kaya nang ibinahagi mo nga, Philip, yung archive.org, kasi kung gusto niyo maging updated sa field, kailangan hindi mo pwedeng tingnan lang yung trabaho mo, kailangan mo makita yung ginagawa na din ng iba. So punta ka sa archive at silipin mo yung kung ano yung topic na gusto mong silipin. Sa pagta-type doon sa search bar, lagay mo gravitational waves o nanohertz gravitational waves o stochastic gravitational wave background. O kung ang halimbawa gusto mong makita yung ginagawa namin ni Philip, hanapin niyo yung mga pangalan namin ni Philip doon at lalabas na naka-order sa kung ano yung pinakahuli namin ginawa hanggang sa pinakauna naming mga ginawa. Siyempre pwede nyo tanungin kung may gusto kayong malaman o gusto nyo chill lang din. Pwede kayo, yung sa mga nag-chill lang talaga, hindi naman talaga gusto lang makinig ng kwentuhang physics at yun ngayong gusto din namin maibahagi. Nandyan yung mga libro ni Stephen Hawking at madami pang iba. Pwede kong i-recommenda yung A Brief History of Time. So nandyan lalabas yung madaming konsepto ng theoretical physics at hindi lang gravitational waves. So maraming salamat, Reggie, sa pagbahagi mo ng iyong kaalaman tungkol sa nanohertz gravitational waves. At yan lang muna siguro para sa episode natin ngayon at kita-kita na lang sa susunod na Usapang Physics.